Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Salamat po sa una sa Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa atin na muli. Tayo po ay binigyan po ng pagkakataon upang tayo po ay sama-sama na makapagpuri at makapag-aral ng kanyang mga salita, sama-sama makapanalangin ngayong umaga pong ito. At salamat po sa Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito na kung saan ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon muli na sa pamamagitan ng online o Diyos ay kami po ay sama-sama makapanalangin, makapagpasalamat sa inyo o Diyos, makapagbulay-bulay ng inyong mga salita sa ikatitibay ng bawat isa sa pananampalataya. Salamat po Panginoon sa mga gantong programa na niloloob niyo Panginoon upang patuloy na palakasin ang iglesia, ang bawat mga mananampalataya o Diyos na narito Panginoon na naghihintay sa inyo pong muling pagparito at nangangailangan Panginoon ng kalakasan upang kami po'y makapanatili Panginoon o Diyos sa pananampalataya po sa inyo. Salamat po at dalangin namin na anuman yung aming pag-uusapan, kayo lamang po ang maitaas at maparangalan o Diyos. At salamat po sa inyo lamang po na pinagkakatiwala, Panginoon, ang pag-aaral po namin ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos at sumagana pong pagpapala ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mag-aaral po tayo ng kanyang mga salita. Naniniwala po ako na walang sino man po sa atin ang hindi po dumadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, sa ating pong pananampalataya. Sa katotohanan, ang pananampalataya po ay talagang may kaakibat po yan na pagtitiis. Amen? 1:29 ng Pilipos, hindi lamang tayo tumanggap ng pananampalataya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa ating pong Panginoong Yesus. At may mga pagtitiis po na bunga po ng ating pong mga maling pagpapasya o ng ating pong kasalanan. Amen? May mga self-inflicted tayong mga binabata sa buhay. Pero, ang gusto ko pong pag-usapan natin, yung ating pong mga tiising o yung mga pinagdadaanan nating hirap, sa kabila po ng ating pong pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Noong Sunday po, yung ating pinag-usapan po dito sa church ng pagsunod kay Kristo, ay hindi po madali, pero worth it po yung magiging resulta nito. Dahil hindi lamang po ito usaping material, kundi kaligtasan po ng kaluluwa yung ating pong pinag-uusapan sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. At alam ko, lahat po tayo talagang dumadaan tayo sa sitwasyon na alam mo yun, yung Kristiyano ka naman, pero alam mong lingkod ka ng Diyos, alam mong anak ka ng Diyos, alam mong sinasamahan ka ng Panginoon, pero talagang nasasagad tayo sa mga sitwasyon na masasabi natin parang di na natin kayang magpatuloy. Amen. Dumadating sa atin yung mga sitwasyon na parang hindi mo alam yung gagawin mo. Amen. Matagal ka ng mananampalataya, alam mong sinasamahan ka ng Panginoon, pero bakit nasa sitwasyon ka na parang hindi ka na makahakbang at makapagpatuloy sa iyong pananampalataya sa Diyos o pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At yung ating pag-uusapan, yun ngayon pinamagatan kong end of the rope, no? Yung dulo ng tali. No? Alam natin lahat yan, dumadating tayo sa mga sitwasyon para tayo nasa dulo, na kaunti na lang, talagang bibitaw na tayo. Pero salamat sa Diyos dahil sa mga ganong tagpo ay may mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. At yun po yung ating pag-uusapan. In fact, kahit po yung mga unang mga lingkod ng Diyos, dumaan din po sila sa sobrang hirap. At masasabi natin, sa sobrang hirap ay nakapagbitaw din sila ng mga salita. No? Na kagaya ng katulad kay Elijah, no? Sabi, nung siya po ay tumakas po sa banta ni Jezebel, no, sa 1 Kings chapter 19 verse 3. Ang sabi doon, natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Huda. Iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang,
nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin. Anong sabi niya sa panalangin niya? Mamatay na lang sana siya, sinabi niya. Sobra na po ito, Panginoon. Kunin niyo na lang ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. So, nasambit niyo na rin po ba yan? Amen. Na para bang sa sobrang hirap, nasabi mong, mamatay na lang sana ako. Sobrang na tong hirap na pinagdadaanan ko, Panginoon. Amen? Pero sumagot ang Panginoon sa kanya, no, na sinagot siya ng Panginoon, na hindi ka nag-iisa. Kasi nabanggit niya doon, siya na lang daw nag-iisa eh. Kaya sabi ng Panginoon, nag-iisa, may mga propeta pa akong iniingatan. No? At sa magsasalita, pinalakas siya ng Panginoon, nagawa niya yung kalooban ng Diyos. Si Job, doon din sa Job chapter 3 verse 1, no, may mga pagkakataon. Nasa hirap din ng kanyang pinagdadaanan. Nasabi niya sa Job 3 verse 1, kinalauna nagsalita si Job at isinumpa niya ang araw na isinilang siya. No, sinabi niya sa 3, isinusumpa ko ang araw na ako'y ipinanganak. Amen. Naging madilim na lang sana ang araw na iyon at hindi na sinikatan ng araw. Kinalimutan na lang sana ng Diyos sa langit ang araw na iyon. Sa verse 10, isinusumpa ko ang araw na iyon dahil hindi niya pinigilan ang pagsilang sa akin nang hindi ko na sana naranasan ang ganitong paghihirap. 11, mabuti pang namatay na lang ako sa sinapupunan ng aking ina. Bakit pa ako inalingat pinasuso ng aking ina? Kung namatay na sana ako sa 13, tahimik na lang sana ako ngayon natutulog at nagpapahinga. Kita nyo, kahit yung mga lingkod ng Diyos, no, na masasabi nating mga matutuwid na lingkod ng Diyos, dumadaan din sa ganong mga sitwasyon. Pero again, no, may tinuturo lamang po sa atin ang Panginoon. At marami pang mga lingkod ng Panginoon na may kanya-kanya ring mga struggle na makita natin na makaka-relate po tayo. No? At sila nga, mas matitindi pa nga yung kanila pong nagagawa sa Panginoon eh. Talagang si Elias, nagpapababa po ng apoy yun, pero dumating din siya sa pagkakataon na burn out din siya. Amen? At ano yung unang bagay na ituturo sa atin ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon? Kapag tayo ay parang nasa dulo na ng tali, no, yung end of the road yung tinatawag, at parang hindi na natin kayang magpatuloy tumakbang sa pananampalataya. Una, gusto lang patunayan ng Panginoon sa atin, mga kapatid, may mga ilang bagay na tayo pag-usapan, na ang Diyos ay nakikinig po sa mga panalangin po natin, o mga daing natin. God hears the cry of His people. Alam, pag dumadaan po tayo sa mga ganong sitwasyon, tandaan po natin, anak tayo ng Diyos. Amen? At ang Diyos ay nakikinig sa mga hibik o sa mga daing o sa mga iyak ng kanyang mga anak. Amen? Dahil ang Diyos po natin ay mabuting magulang sa atin. Amen? Sabi po ng Awit chapter 6 verse 6, ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi basang-basa ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Verse 7, ang mga mata ko'y namumugto na sa kakaiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo ka sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin. Amen? Tulad ng sulat po ni David, dumadaan din po siya sa mga mahirap na sitwasyon. In fact, lagi siyang umiiyak na yung kanyang unan gabi-gabi ay basang-basa. Pero anong sabi? Ang sabi ni Haring David, narinig niya ang paghingi ko ng tulong. Sa ibang translation sabi, God hears my weeping. Tatandaan po natin, mga kapatid, dumadaan man tayo sa sobrang hirap, huwag natin kakalimutan. Ang Diyos ay nakikinig sa atin pong mga panalangin at nakikita niya yung ating mga pag-iyak. Maaaring dumadaan, pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga ganyang sitwasyon. Dahil gusto niya ang patunayan, anak, nakikinig ako, handa akong sumaklolo, handa akong tumulong sa iyo. Amen? At lalo na doon sa mga sitwasyon, di ba, na may mga sitwasyon na hirap na tayong humakbang. Minsan nga, wala na tayong may bitaw na panalangin. Ang sabi naman na Romans chapter 8 verse 26, ang sabi, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. Amen. May mga hibik tayo na hindi na tayo makapagsalita. Pero, pinapatunayan ng Panginoon na kahit sa mga ganong sitwasyon, pinutulungan tayo ng Diyos
nasa atin yung Holy Spirit, tumutulong siya sa ating pong mga panalangin. Amen? Nakikinig ang Diyos at handa siyang sumaklolo sa atin, mga kapatid. God hears the cry of His people, mga kapatid. Yan yung una natin tatandaan. Pangalawa, na pinapahintulutan ng Diyos yung mga ganong sitwasyon dahil sa mga ganong sitwasyon, dun lalong may papakita ng Panginoon yung kanyang kakayanan na palakasin yung mga nanghihina. Amen? Yung pangalawa po na pag-usapan, God strengthens the weak. Amen? Pinapahintulutan ng Diyos yung mga ganong sitwasyon para maipakita niya sa iyo, anak, ako nagpapalakas sa iyo, sa akin galing yung kalakasan. Dumadating tayo sa mga sitwasyon na wala tayong panghawakan. Parang wala tayong, di ba? Parang iniwan tayo ng lahat at wala tayong anuman dahilan para magpatuloy. No? Wala tayong taong malapitan. Pero pinapahintulutan niya ng Diyos para ipakita niya, anak, ako'y nagpapalakas. Sa akin yung kalakasan. Amen? God strengthens the weak. Awit chapter 138 verse 3. Nang tumawag ako sa inyo, sinagot niyo ako. Pinalakas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Amen? Pag tumawag tayo sa Panginoon, nakikinig siya at palalakasin tayo ng Panginoon gamit yung kanyang kapangyarihan. Kaya pag naisip natin na pag dumadating tayo sa mga sitwasyon na tila para bang hirap na tayo, huwag natin kalimutan, ang Diyos nagpapalakas ng mga mahihina. Amen? Sabi ng Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They will soar like wings of eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen? Bakit nga naman, paano nga natin mararanasan na ang Diyos ay nagpapalakas kung malakas tayo sa ating mga sarili? Amen? Kaya pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga ganong sitwasyon para may pakita niya sa atin, anak, kung bakit ka nagiging malakas dahil sa akin, kaya palalakasin kita. Hindi tayo malakas dahil sa sarili nating lakas o sa sarili nating kaparaanan o dahil may mga tao tayo nasasandalan o may mga resources tayo. Nagiging malakas tayo dahil sa Diyos. Amen? At ang Diyos nagpapalakas siya ng mga nanghihina. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang makapagliligtas sa iyo. Amen? Isaiah 41 verse 10. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Ang Diyos ay palalakasin tayo, tutulungan tayo. May nakita nga akong sabi doon, ang Diyos, ang salitang huwag kang matakot ay binanggit po sa Biblia approximately 365 times. Meron tayong 365 days, no, sa isang taon. Ibig sabihin, ang Panginoon may sapat na salita sa buong taon para sabihin, huwag tayong matakot. Bakit? Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at ang Diyos palalakasin tayo, tutulungan tayo. Amen? Sabi naman ng Awit 28 verse 6, Blessed be the Lord, for He has heard my cry for mercy. Sa 7, The Lord is my strength and my shield. My trust in Him, and I am helped. Therefore my heart rejoices, and I give thanks to Him with my song. The Lord is the strength of His people, verse 8. No? A stronghold of salvation for His anointed. Pag dumadaan tayo sa mga mahirap na sitwasyon na tila nahirapan tayo humakbang, kapatid, tandaan natin, tayo po'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, palalakasin tayo ng Panginoon. Amen? The Lord is the strength of His people. Kung kinikilala mo yung sarili mo na anak ka ng Diyos, kabilang ka sa bayan ng Diyos, palalakasin ka ng Panginoon. A stronghold of salvation for His anointed. Amen? Kaya, pagka mahirap yung sitwasyon, hirapan tayo, pag feeling natin nasa dulo na tayo at mahuhulog na tayo, tatandaan natin, ang Diyos nakikinig siya sa panalangin o sa mga daing ng kanyang mga anak. Pangalawa, ang Diyos nagpapalakas ng mahihina. Purihin ang Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Paul, di ba? In my weakness, sabi ng Panginoon, ang aking kalakasan ay nakikita sa iyong kahinaan. Yung sinabi niya na, my grace is sufficient for you. Ano yun? Yung panahon na may sakit si Paul, hinihingi niya rin yung kagalingan. No? Nahirapan din siya, 3 beses na nanalangin, pero sinagot siya ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for you. No?
my strength is made perfect in your weaknesses. Kaya salamat sa Panginoon. Mahina ka, nahihirapan ka, diyan mas lalo magpapakilala ang Panginoon sa iyo na ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya pangatlo, bakit tayo nahihirapan? Kung tayo nahihirapan at parang hindi na tayo makapagpatuloy, tatandaan natin, no? Gusto lang patunayan ng Panginoon that He is in control. God wants you to know that He's in control. Amen? Kaya pumayapa tayo, pumanatag tayo, no? Pagka nahihirapan tayo, feeling natin magkukwit na tayo. Hindi. Tatandaan natin, God is in control. Pinapahintulutan to ng Diyos. Alam nating mabuti ang Panginoon at kung bakit niya pinahintulutan yun, meron siyang gagawin dakilang bagay. Naalala ko yung mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, di ba? Iniligtas sila sa pagkakaalipin sa Egypt. May dinictate ang Diyos kay Moses na, pumunta ka sa ganitong lugar. O pagdating doon, susundan kayo ng mga kalaban. Sinabi lahat ng Panginoon yun. Dinescribe niya yung lugar na merong may mga bundok sa paligid nila at ang dulo ay tubig o dagat. Tapos yung mga kalaban ay hahabulin sila pero sumunod lang kayo. O pagdating doon, na dead end sila ngayon dahil nga dagat, bulubundukin sa gilid, tapos sa likod nila humahabol yung mga Egyptian. Nagreklamo yung mga Israelita, sabi niya kay Moises, sabi nila kay Moises, dinala niyo lang ba kami dito para dito tayo patayin? No, nagreklamo po sila. Pero ang lingkod ng Diyos na si Moises, naniniwala siya na ang Diyos kung bakit sila dinala doon, meron siyang gagawin dakilang bagay. Hindi mangmang ang Diyos, hindi masama ang Diyos para ilagay sila doon, para doon sila ubusin at patayin. Alam niya, God is in control. Anong ginawa? No, nung tinaas ni Moises yung kanyang tungkod, nahati yung dagat at nakadaan po sila sa tuyong lupa. Amen? Sa maling salita, nakatawid po sila at nung humabol yung mga Egyptian, namatay sila dahil natabunan sila ng dagat. Ibig sabihin, God is in control. May mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos, parang dead end. Amen? Pero tatandaan natin, gusto lang magpakilala ng Panginoon sa atin. Anak, I am in control. May gagawin akong dakilang bagay sa buhay mo. Amen? Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Pagka mahirap, imbis na magreklamo, imbis na mag-isip kung sinong taong pwedeng lapitan, manalangin tayo. Amen? Pagkatiwala natin sa Panginoon, hindi naman niya papahintulot yung ganyang bagay, no, na wala siyang dahilan. Basta as long as alam natin sa sarili natin na sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nagtatapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, no? Hindi naman bunga yan ng ating mga maling pagpapasya kung bakit tayo nahirapan. No? The more na humahakbang ka, nagtatapat ka, mahirap ang sitwasyon, God is in control. May gagawin siyang dakilang bagay at matutuwa ka sa gagawin ng Panginoon. Masasabi mo talagang tunay na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Sometimes God put us in a situations where we really have nothing to do but to trust Him. Amen? Minsan dinadala talaga tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na wala tayong magagawa. Talagang suko tayo, taas ang kamay. Lord, wala tayong magagawa. Wala kang alam, no, na sa ibang solusyon, kundi yung magtiwala lang talaga sa magagawa ng Diyos. Amen? At naalala ko di ba si Elias, pinapunta siya nung sinabi niyang hindi uulan kay Akab, umalis siya eh. Tapos pumunta siya sa isang lugar at pinapakain siya ng uwak, umiinom siya sa batis, pero dumating yung time, natuyo na yung batis, hindi umuulan. Pinapunta siya sa isang lugar, sa Sarepta, no, meron doon isang babae na may anak, no, mahirap lang po sila, yung babaeng balo. At sabi ng Panginoon, no, yun yung magpapakain sa'yo. Amen? At itong nakakatuwa, pagdating doon, di ba, imagine ikaw si Elias, pwede ka naman mag-request, Lord, ba't naman dito? Pwede mo naman napapunta sa taong mayaman na masusupply talaga yung aking pangailangan. Pero ba't dinala mo ako dito? Amen? Sa 1 Kings chapter 17 verse 10. Pero walang sinabing ganun si Elias. Iniisip ko lang ba, kung ikaw si Elias, no, siguro pagtatanong ka dahil marami naman tao, bakit sa kanya ta? Yung babae po na yun, nasa dulo rin ng PC niya. Nasa end of the rope na rin yung babae. Kasi sabi sa 1 Kings chapter 17 verse 10, kaya pumunta si Elias sa Sarepta, pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na may inom. Sa verse 11, nang paalis ng byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Amen?
Nung nakita niya yung babae, alam niya ito na yung sinasabi ng Panginoon na tao, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Nung paalis na yung babae, sabi niya, bigyan mo rin ako ng tinapay. Ano sabi ng babae? Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na Diyos, na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina na mangkok at kaunting mantika sa banga. Nangunguha na nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. Kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Ganon po kahirap yung sitwasyon po ng babae. Nasa dulo na rin po siya ng PC. Actually, huling kain na lang po nila yon. No? Lulutuin na lang nila at mamamatay na lang sila sa gutom. Pero sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Amen? Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Grabe, no? Yung iilan na nga lang, yung kakarampot na nga lang, makikihati pa si Elias. At siya pa yung gusto niyang mauna. Amen? At kung ikaw yung babae, ano ba naman yun? Lingkod ng Diyos ba to? Na nasasabi na, ito na nga ng pagkain namin, kukunin pa. Ngayon, nasa babae yung pagpapasya. Pwede niyang pagdamutan si Elias, o pwede niyang gawin yung pinagagawa ni Elias. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Kayo po ba? Pag nasa ganong sitwasyon, anong gagawin ninyo? Ay hindi, last na to eh. Ito na nga lang, ba't ibibigay pa namin? Pero alam niyo po, kung naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti at tapat, at He is in control, ako, gawin po natin yung pinagagawa ng Panginoon. Pero ano nangyari? No? Sapagkat itong sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang inyong mangkok at hindi mauubusan ng mantika ang inyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Amen. Gumawa ng Diyos ang dakilang bagay. Bakit? Hindi niya pinagkait yung bagay na meron siya para doon sa lingkod ng Panginoon. At yun yung pinagagawa ng Diyos. At ganun din sa atin, minsan dumadating tayo sa mga sitwasyon na napakahirap. Pero handa pa rin po ba tayo humakbang sa pananampalataya at magpatuloy sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos na nalalaman natin na ang Diyos ay mabuti at siya ay may control sa lahat ng bagay. Sovereign. Amen? At kung gayon, mga kapatid, masasaksihan natin yung mga dakilang bagay na gagawin po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pastor, ginagawa ko naman yan para wala naman nangyari. Hindi naman usapin dito yung alam niyo yun, pagka tagtitiwala tayo sa Panginoon, yung tagang totoong pagtitiwala natin sa Diyos, hindi na natin isip kung gaano katagal yung hinihintay natin. Kasi yung mga lingkod ng Diyos, matatagal din naman yung mga hinihintay nila eh. No? Pero, nagpatuloy po sila. Patuloy po sila sumampalataya at humakbang sa kalooban ng Diyos. Ang problema kasi sa mga mananampalataya ngayon po, sa nakikita ko po, isa po sa mga tukso sa atin, mabilis po tayong panghinaan ng loob, mapanghinain, no? Hindi tayo makapaghintay. Yung mga ilang mananampalataya, buwan pa lang sa pananampalataya, naiinip na, parang wala daw nangyari, buwan pa lang. No? Minsan may mga mananampalataya, matagal na eh. Minsan naghihintay tayo, 1 taon, 2 taon. No? Sa sinasabing gagawin ng Diyos sa buhay natin, parang wala tayong nakita. Actually, ang totoo niyan mga kapatid, kung lalawakan na natin pang unawa natin, gumawa na ang Diyos matagal na sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At yun na lang po yung tinatamasa natin yung biyaya ng Diyos. Minsan kasi gusto nating resulta doon sa sinasabing gumagawa ang Panginoon. Ginagawa nating ang gusto nating resulta, material na bagay, physical na bagay, amen? Pag sinabing gagawa ang Diyos, kailangan yayaman ka, dadami pera mo, unlad negosyo mo, makapagtapos ng pag-aaral mga anak mo. Ang paggawa ng Panginoon, mga kapatid, ay yung dakilang ginawa ng Panginoon, tayo pong lahat ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Kaya sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, minsan nahihirapan tayo. Bakit ka ba nahihirapan? Dahil ba hindi mo nakikita yung gusto mong resulta? Amen? Na hindi umuunlad yung negosyo mo, hindi nagkaaganto yung plano mo, hindi nangyari. Hindi po. Lalawakan na natin yung ating pangunawa. Ang Diyos matagal na pong gumawa sa atin at gumagawa sa atin sa araw-araw. Yung araw-araw nagigising tayo at meron tayong lakas at buhay at meron tayong pagkakataong maglingkod sa Diyos sa dakila't makapangyarihan sa lahat. Tinatamasa mo yung buhay na pinatawad ng Diyos, isang bagong buhay na malinis at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Gawa na po ng Diyos yun.
mga kapatid. Amen? Kaya, tatandaan natin, pag dumating tayo sa mga mahirap na sitwasyon, God is in control. Ang daming bagay na pwede natin pagpasalamat sa Diyos. Amen? Huwag natin ikukumpara yung ating buhay sa mundo. No? Na kailangan pagka ganito yung nangyayari sa buhay mo, gumaganda, yung mayaman, umuunlad. Hindi po. Sa ating pananampalataya sa Panginoon, siya ang may control. At kung siya ang may control, anumang bagay na ipahintulot niya, mabuti po yun para sa atin. Kaya kung sunod-sunod man ang mga pagsubok at dumadating, praise the Lord. He is control. Alam niya yung ginagawa niya. Amen? Patuloy tayong magtiwala sa atin pong Diyos na mabuti. Mabuti po ba ang Diyos? Magtiwala tayo. No? Patuloy tayong humakbang. At yung panghuli, tie a knot and hang on. Amen? Pagka tayo po nasa dulo imagine nyo, nasa dulo na kayo ng tali. Di ba pagka nasa dulo, kakabyus ka na. So, anong gagawin mo? Itali mo yung dulo. Amen? At humawak ka ng mabuti. Sa ganung paraan, makakapanatili ka. Amen? At makakatagal. Ganon din sa atin pong pananampalataya. Gumawa tayo. Hindi dahil sa meron tayong kakayanan, personally. Gagawa tayo sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Hindi pa rin yan manggagaling sa sarili natin lakas. At maraming bagay na pwedeng tayong gawin, na niloob ng Panginoon para tayo po ay magsitibay at huwag tayong bumitaw. Isa na po doon yung umasa po tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Manangan tayo sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, mayroon tayong mga salita ng Panginoon na iniwan sa atin. Amen? Pag tayo po'y napanghihinaan na para piling natin ay wala na tayong magagawa, takbo tayo sa salita ng Panginoon. Maraming bagay na sasabihin ng Diyos sa atin sa magitan ng kanyang mga salita, sapat upang tayo po'y palakasin. Amen? Nandiyan po yung banal na spirito sa atin. Humingi tayo ng guidance, humingi tayo ng kalakasan. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Nandyan yung banal na spirito sa atin, mga kapatid. Patuloy lang po tayo. At isa pa yung fellowship. Amen? Meron tayong iglesia, meron tayong mga pastors, meron tayong mga workers at church, may mga kapatid sa iglesia, na niloob ng Diyos na makakasama natin. Amen? Sa ating pong pananampalataya. Ang problema kasi sa atin, minsan pag mahirap, sinosolo natin yung problema. Mga kapatid, huwag tayong magpapadaya kay Satanas. Hindi ka nag-iisa, may mga kasama po tayo. Amen? Kaya nga po tayo, church, niloob ng Panginoon, nasama-sama tayo upang magpalakasan sa isa't isa. At huwag tayong lubusang panghinaan na umabot pa sa pagtalikod sa pananampalataya. Meron tayong church, punta ka sa church, punta ka kay pastor, magpa-pray ka, punta ka sa kapatid na alam mo mapagkakatiwalaan, na makapagbibigay sa iyo ng mga payong espiritual na makapagpapatibay sa iyo. Amen? Pag nasa dulo ka ng tali, magbuhol ka ng isang tali. Humawa ka upang ikaw ay makapanatili. Ano yun? Gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng hakbang. Manalangin, umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Humingi tayo sa tulong ng banal na spirito. Pumunta tayo sa mga kapatid, sa mga pastors, fellowship. Naalala ko, bilang panghuli, si Moises, di ba, nakipaglaban sila sa mga Amalekita, lumusob sa kanila. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa isang burol, tinaas niya yung kanyang kamay, at habang tinataas niya yung kamay niya, nananalo yung mga Israelita. Pero dumating yung pagkakataon, nangangawit siya, bumababa. Anong ginawa ng dalawa? Sino yan? Si Hur at si Aaron. Gumawa sila ng paraan, gumawa sila ng bato, pinaupo nila si Moises, at hinawakan nila yung magdalawang kamay ni Moises. Magkabilaan sila. So gumawa sila ng paraan para makapanatiling nakataas yung kamay ni Moises. At nagtagumpay po sila sa buong maghapon ng pakikipaglaban. At ganoon din sa atin. Amen? Mga kapatid, pag tayo po'y pinanghinaan, mga kapatid, ang daming iniwan sa atin ng Diyos, mga kapatid, na mga kaparaanan. Gawin natin upang tayo po ay lumakas, makapanatili sa pananampalataya. Umasa tayo sa biyaya ng Diyos, umasa tayo sa tulong ng banal na Espiritu, tumakbo tayo sa kanyang mga salita. Amen? At meron tayong mga kasama, mga pastor, manggagawa, mga kapatid sa iglesia, na sinasamahan ng Panginoon na makapagbibigay sa atin ng mga payong espiritual sa atin pong ikalalakas. Ang problema sa atin, nanghihina tayo pero wala tayong ginagawa. Nagdedwell tayo dun sa mga problema, sa mga sitwasyong mahirap, at minimeditate natin yun. At ayun na. Tapos wala tayong ginagawa. Kaya anong nangyari? Lubusan tayo na panghinaan ng loob. At nagiging dahilan ng ilan sa atin para tumalikod sa ating pananampalataya.
Kapatid, pag tumalikod tayo, sabi ng aklat ng Hebreo, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Tayo po ay para dun sa mga nagpapatuloy sa ikaliligtas. Kaya magpatuloy po tayo. Tie a knot and hang on. Huwag po tayong bibitaw. May kanta yan, di ba? Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Diba? Napakalaga nun. Kumapit ka lang. No? Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay nasa bilang, no, balikan lang natin, kung tayo po ay nasa, feeling mo, nasa sitwasyon ka na napakahirap na hindi mo na kaya magpatuloy. Tapos alam mo naman na anak ka ng Diyos, alam mo na, may mga ganun talaga eh, alam mo naman na sinasamahan ng Holy Spirit. Mga kapatid, pinapahintulutan lang yun ng Diyos upang may mga bagay siyang gustong ituro sa atin. Amen? Ano po yung una? Gusto lang pakita sa atin ng Panginoon na nakikinig siya. Amen? Sa mga daing ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay nagpapalakas ng mga nanghihina. Amen? At yung pangatlo, ano po yun? Gusto lang ipakita sa atin ng Panginoon na He is in control. Alam niya yung ginagawa niya. Kailangan na natin magtiwala at magpatuloy. At yung pangatlo, tie a knot and hang on. Gumawa tayo ng paraan. Mga paraan na tinuro naman sa atin ng Panginoon upang tayo po ay magsitibay at magsilakas sa pananampalataya. Manatili tayo, no, na makapagtapat tayo sa Panginoon hanggang wakas. Makapanatili hanggang wakas siya maliligtas, sabi po ng kanyang mga salita. Kaya salamat po sa Panginoon, nawa po sa umagang ito, ang bawat isa po sa atin na napalakas ng kanyang mga salita at tayo po'y manalangin para sa bawat isa po. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito na patuloy nyo kaming pinagtitibay, O Diyos. Hindi po lingid sa amin, may mga ilan po sa amin, Panginoon. Alam po namin dumadaan sa mga sitwasyong napakahirap sa mga oras na ito. Pero purihin kayo, O Diyos, dahil alam po namin, all things work together for good to those who love God. Lahat ng bagay ay pinapahintulutan nyo sa ikabubuti ng mga anak nyo nagmamahal sa inyo. At alam po namin, kahit mabuti, mahirap sitwasyon, pangit namang sitwasyon, ay pinapahintulutan nyo, O Diyos, upang sa ikabubuti ng bawat isa. Hallelujah. Gusto nyo lamang pong patunayan sa amin, Panginoon, na nakikinig kayo sa aming pong mga daing at aming pong mga pagtiyak at mga panalangin. Pinapatunayan nyo lang, Panginoon, O Diyos, sa amin, Lord God, na ang kalakasan ay hindi sa aming sarili o sa aming magagawa. Ang kalakasan ay sa inyo nagmumula, Panginoon, O Diyos, at na gusto nyo lang patunayan sa amin din, O Diyos, na kontrolado nyo lahat ng bagay. Kailangan po namin ay magtiwala at umasa sa inyo pong magagawa. At tinuturuan nyo lang din kami, Panginoon, na gawin yung mga kaparaan ng itinuro nyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Umasa sa biyaya, umasa sa inyong espiritu, umasa sa inyong mga salita, at may pag-fellowship, Panginoon. Huwag namin hayaan na kami po ay laging nag-iisa, na sa mga panahon na mahirap, may mga kasama po kami na mga kapatid, lalong higit kayo, Panginoon. Hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Palakasin niyo po ang mga pinanghinaan ng loob sa mga oras na ito, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, sipuin niyo po ang mga puso. At hayaan niyo, Panginoon, paunawa niyo sa kanila, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Na hindi niyo po kami iiwan o pababayaan kailanman sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po, O Diyos. Palakasin niyo, Panginoon, ng bawat mga kapatid. Sa maghapong ito, tulungan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng kaaway, O Diyos. At kung meron mang mga atake ng kaaway, pagtagumpahin niyo po kami, O Diyos, sa tulong ng inyong kapangyarihan. Pagpalain niyo yung bawat isa, panghawakan niyo po yung aming puso, yung aming isip. Pagpalain niyo po ang Door of Faith Churches, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong supervisor, Panginoon, Lord God. Pastor Joseph Masaredo, pagpalain niyo yung mga district supervisors po namin, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9, Panginoon. Pagpalain niyo yung mga pastors and workers, Panginoon, Lord God, ng mga iglesyang ito. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain niyo pa po ang programang ito na pinagkaloob niyo po sa inyong mga anak. Sapat upang palakasin po namin ang isa't isa sa mamagitan po ng iyong mga salita through online, Panginoon, Bible study. Salamat po at sa inyo lamang po namin, Panginoon, maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus lamang. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Diyos. God bless po mga kapatid.